at sa Kanya ay sumamba sa Diyos na ating Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, pagkaloob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito: ang bansang ito ay matalino at may malawak ng pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit ingat kayo. Ang mga bagay ng inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang ding Diyos, kayong mga tagasyon. Yaong mga pintuan mo ay siya nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ay nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, binibigyan ng kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Hagopga ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunin mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinagda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ba't sadyang may kapwa ang sariling dapat hahina ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y
sa kapwa-buhay mo ay nakalaan. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan niyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalit-litang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat di nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga, kahit sa kalit-liitang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon, ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Asamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang atin pong mga pagbasa para sa araw na ito ay tungkol sa batas, particularly tungkol sa kahalagahan ng batas. Sa ating unang pagbasa ay narinig po natin kung paanong inuutusan ni Moises sa mga Israelita na unawain at sundin ang kautusan o batas ng Diyos. Ang follow-up nito ay yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa ating narinig na ebanghelyo nang sabihin niyang siya'y naparito hindi upang pawalang bisa o pawalan ng halaga ang mga kautusan ng Diyos, kundi ang ipaliwanag pa nga ito at bigyan pa ng kaganapan. Mahalaga ang batas. Pero maitatanong po natin, bakit nga ba mahalaga ang batas? Ang batas ng Diyos, maging ang batas ng tao, lalong-lalo na kung ang batas ng tao ay naaayon sa batas ng Diyos. Bakit nga ba mahalaga ang batas at mga kautusan? Well, sa palagay ko, pwede po nating ugatin ito sa ugat din naman o dahilan din naman ng pagbibigay ng Diyos ng kautusan. Ang isang makikita po natin para dyan ay, di po ba, nagbigay ang Diyos ng kautusan matapos siyang makipagtipan sa kanyang piniling bayan? When God said to Israel, "I will be your God and you shall be my people." Nang makipagtipan ang Diyos sa bayan ng Israel, di lumaon, nagbigay siya ng mga kautusan, particularly ang 10 kautusan. At yan ay upang ang kanyang pakikipagtipan, ang kanyang relasyon sa kanyang bayan ay mapangalagaan. So simplihan po natin ang dahilan. Maraming mga dahilan kung bakit mahalaga ang mga batas at kautusan. Pero isa sa pinakamahalagang dahilan ng kahalagahan ng batas at ng mga kautusan ay upang mapangalagaan ang mga bagay o ang mga mahalagang bagay sa ating buhay. Tingnan po ninyo kapag tayo bumibili ng mga mamahaling appliances. May manual, di ba? May mga do's and don'ts. Ito yung mga dapat mong gawin. Ito yung mga hindi mo dapat gawin sa gamit na binili mo. Mahalaga po ito sapagkat ito ang mga ngalaga sa pricey o mahal na item na ating binili. Subukan niyo pong bumili ng mga appliances sa mga simpleng tindahan. Halimbawa, yung meron pa bang ganito, yung nagbebenta ng mga TV na hindi flat, yung may umbok pa rin sa likod. Walang manual yan. Hindi ka bibigyan ng manual yan kasi nga,
segunda mano na lang at mura lang. Dati ay nasamahan ko ang mga kaibigan ko sa isang branded, napakamahal na brand sa Europe. Bibili sila ng mga bags. Aba, dun sa tindahan may batas. Isa sa mga batas, hindi mo pwedeng basta hawakan yung bag. Kailangan magpa-assist ka. At yung assistant, yung mag-a-assist sa'yo, ay naka-gloves pa talaga bago hawakan yung bag. Sabi ko tuloy, ang arte-arte naman dito. Nagkataon Pilipina pala yung nag-a-assist sa amin. Kasi po, mamahalin yung mga bags. Me and my big mouth. Para bang gusto sabihin sa akin, doon ka bumili ng bag sa Tiangge. Kahit itsa-itsa mo yung mga bags doon, walang papawal sa'yo. At kailan nga ba ako nasakay sa kotse ng kaibigan ko na may batas. Bawal kumain sa loob ng kotse. At yun ay dahil gusto niyang pangalagaan yung kotse na kanyang pinahalagahan. Mahalaga ang mga batas upang mapangalagaan ang mga bagay na mahalaga sa ating buhay. Sipin po ninyo, kung yung mga appliances, kung yung mga bags, kung yung sasakyan, kahit pa mga mahal yung mga yan, ay kailangan pang may mga batas na magprotekta sa mga yan. Gaano pa kaya ang buhay natin na mas mahal kaysa sa milyong-milyong mga bags? Buhay ng kapwa natin, kalayaan natin, kalusugan natin, kalikasan natin, bayan natin, pamilya natin, lalong-lalo na relasyon natin sa Panginoon natin. The more we need laws, mas kailangan natin ng batas upang maprotektahan ang tunay na mahalagang bagay na yan sa ating buhay. Kung ito ang magiging tingin natin sa mga makatwirang batas na pinaiiral natin sa buhay natin, hindi man mawala, mababawasan ng malaking pagod, mababawasan ng malaking hirap ang pagsunod natin sa mga batas at alituntunin. Kung mapapahalagahan talaga ng isang estudyante ang pag-aaral niya, lalo pat ito ang pwedeng pinakapamana na ng kanyang mga magulang para sa kanya. Kaya nga ang kanyang mga magulang pinapasok kahit anong trabaho, nagpapaalipin kung kani-kanino. Dahil alam ng kanyang magulang ang halaga ng nakapag-aral. Kung yun ay magsisink in sa isip at puso ng isang estudyante, hindi magiging mahirap para sa kanya ang sundin ang mga sinasabi sa kanya ng mga magulang niya at ng mga guro niya na mag-aral siyang mabuting talaga, na huwag munang magbarkada, huwag munang mag-girlfriend, huwag munang mag-boyfriend. Aral muna. Kung mapapahalagahan talaga natin ang kaayusan sa daan, lalong-lalo na ang safety natin, kapag tayo naglalakbay kahit saan, hindi magiging mahirap para sa atin ang sundin ang mga batas, trapiko. Kung magiging mahalaga lang talaga para sa atin ang kalikasan, hindi tayo basta magpuputol ng puno, anumang oras nating maisipan. Kahit na ito'y kailangan na, magdadalawang isip tayong pumutol ng puno. At syempre, hindi tayo magtatapon ng basura kung saan-saan. Kung papahalagahan mo lang ang pamilya mo, kung gaano ka kamahal ng asawa mo, kung gaano kahalaga na mabuo ang inyong pamilya at hindi ito masira, hindi magiging mahirap para sa iyo ang sundin ang mga sinasabi ng asawa mo, ang mga dapat mong gawin at ang mga hindi mo dapat gawin. At syempre, kung talagang mamahalin natin ang Diyos, hindi tayo tatama rin sa pagsisimba. Hindi tayo pipilitin. Hindi magiging napakahirap para sa atin ang umiwas sa tukso at ang gumawa ng mabuti. Hindi magiging mahirap para sa atin ang sumunod sa mga batas ng Diyos kung tunay nating minamahal ang Diyos. Kaya siguro mga kapatid, kapag tinatamad na tayong sumunod sa mga batas, sa mga alituntunin ng ating buhay na maayos naman, sabi ko nga, naaayon naman sa kalooban ng Diyos. Tanungin natin ang ating sarili, baka nawawala na o nababawasan na ng malaki ang pagmamahal natin sa mga tunay na mahalaga sa buhay natin. Tingnan natin yun. Sapagkat ang tunay na mahalaga, hindi nawawala ang halaga. Hindi pwedeng mawala ang halaga ng buhay ng tao, ang buhay natin, ang buhay ng kapwa natin. Hindi po pwedeng mawala o mabawasan man lang ang halaga ng kalayaan natin, ang halaga ng bayan natin, ang halaga ng kalikasan, ang halaga ng pamilya, ang halaga ng relasyon natin sa Diyos. Ang mga bagay na ito ay tunay na mahalaga, kaya hindi po pwedeng mabawasan man lang ng halaga. Therefore,
Kung nahirapan tayong sumunod sa mga batas para pangalagaan ang mga yan, nako, warning na yun sa atin. Uy, ayusin mo sarili mo. Nababawasan na ang pagmamahal mo sa bagay na dapat ay pinapahalagahan mo. Let that serve as a warning for us kasi mahirap na hindi natin pahalagahan ang mga tunay na mahalaga sa ating buhay. Yan ay ating pag-iisihan. Kaya napakahalaga ng mga batas upang ang mga ito ay tunay nating mga pangalagaan. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutunan. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong mapahalaga ang mga tunay na mahalaga sa aking buhay at hindi upang isakripisyo ang mga ito, and therefore hindi na ako sumunod sa mga dapat na gawin ko. Hindi ko naiwasan ang mga dapat na iwasan ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na matino sa pagsunod sa mga batas mo na nakasulat hindi lamang sa tableta, kundi sa puso ko, nasa konsensya ko. Tulungan mo ako, Panginoon. Gayon din ang hinihiling ko para sa mga tao na pinagdarasal kong magbago. Manumbalik nawa sa kanila yung pagpapahalaga sa amin na kanilang pamilya at lalong-lalo na sa iyo upang matutunan nila na magbago. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, yan ang pakatandaan mo. Kaya may mga batas, kaya ka may konsensya eh. Mahal ka ng Diyos, hindi lang ikaw, kundi lalo na ang pamilya mo, ang kapwa mo. Para sa iyo ang mga batas na ito. Sundin natin ang ating konsensya. Bumoto tayo ayon sa ating konsensya. Sundin natin ang Diyos, hindi ang ating gusto. At hindi ang kung sino na po pwedeng magkamali o manloko. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo
Manalangin tayo, pangating handog ay maging kadugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong bayan at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay, pakundangan sa paghahayang ngayon pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama pong Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagkasaluhan sa mga nagugutom at nauuhaw. Sa pagsunod namin sa kili mong anak, ang pagkambaawin mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, lalong-lalo na ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga mahal na yumao. Kaawaan mo at pakintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama.
lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihatiya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, peace. Kordero ng Diyos, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaaneyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Makalapit sa may kapal, ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Kung saan may pagmamahalan,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ang aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa ikapagiging dapat namin sa mga pangako ipipigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng Diyos ang magluyang matupad. kay tuluyang matupad, siya Diyanwa, nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. ipanalangin mo kami, walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa lagi niyong pagsuporta. Nagiging dahilan para masuportahan natin ang maintenance ng ating simbahan at ang pagtulong natin sa iba't ibang mga chapels at parokya at sa simbahan sa kabuuan. Marami pong salamat. Ang Diyos na po ang bahala sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging nalisan. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis. Pagsintang sa nalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig